Mapagpalang araw, masaganang araw, mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta na po kayo? Bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong lahat. Sa talaga, indeed, kayo ay sumusuporta. Ipalaganap ang salita ng Diyos at maging difference maker, maging awesome resource producer. Maging awesome resource producer. Kahit na tingin mo ay malit lang yung ambag mo na yan, pero pag yan ang laging ginagawa mo, like CBE, Career Best Effort 1% Improvement a Day. Tinalakay po natin yan sa James Clear, The Atomic Habits, a few weeks ago. With God's grace, ginagawa po ba natin yan? C, career. B, best. E, as in elephant, effort. 1% ang minumungkahi lang na improvement yan. Ginawa yan ng Los Angeles Lakers, panahon ni Pat Riley, ang coach. Dahil nung nagdesisyon ng management na palakasin ang kanilang team, lumakas ng todo. Nandiyan sila Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar at iba pang magagaling na NBA players, pero hindi sila nag-champion unang taon nila. Kaya anong problema? Matindi ang ating team. First, yung medical five natin at saka mga second stringers natin, bakit hindi tayo nag-champion kahit sa West lamang? So nung inalam nila ang problema, napagtanto nila at na-discuss ng management team, in-implement nila ang CBE, Career Best Effort, meaning kahit sa practice, anuman ang ginagawa nila, especially sa practice, ay dinidedicate na nilang lahat. Talagang nagpa-practice ng todo. Nagda-diving sa bola at tumitira ng 3 points na tiwalang-tiwala sa sarili at nagpa-practice ng todo-todo. Alam niyo po ba mga kapatid, malagay tayo sa practice kasi ang habits plus deliberate practice equals mastery. Si Larry Bird, isa sa tinangguri ang napakagaling na free throw shooter at shooter po ito sa labas, sumasalaksak din sa loob, nakakapag-rebound din. Bukod sa pumupunta ito sa team, ibig sabihin sa pagdadausan ng kung saan man gaganapin ng basketball, sa home court nila or dayo sila, 2 hours nandun na sa court. Nagpa-practice na through imagination saka physical practice. Kinakabisado na niya ang floor kung saan siya gagalaw, titira ng 3 points. 2 hours. At halos lahat ng games nila, mapa home court. At kung dayo sila, ginagawa niya yan. Ang isa pang the best na ginagawa, deliberate practice. Kaya mastery equals mastery. Nagpa-practice ito 500 free throws a day. Opo, hindi po kayo nagkakamaling pakinggan po yan. 500 free throws a day. Isa pang tanong, sino po ang nagsabi sa PBA? Siya sa legend. Bata pa ako at narinig ko na ito at naabutan ko ito sa Hills Brothers at sa Alaska. Ito po si Bogs Adornado. Sabi niya, to miss in a free throw shooting is a mortal sin. Ulitin po natin mga kapatid. To miss in a free throw shooting is a mortal sin. Napanood ko pa nga last year ang YouTube na pinicture siyang parang natawag lang siya mag free throw shooting. Talagang hanggang ngayon walang kupas si Bogs Adornado. Bakit kaya? Matagal na siyang retirado sa PBA. Malamang nagpa-practice in mind sa isip. So tignan nyo, nasa YouTube.
Box Adorado latest pre-through shooting video. Makikita nyo nun, halos walang sablay. Kaya nga sabi niya, ulitin po natin sabay-sabay, to miss in a pre-throw shooting, siyempre sa basketball po yan, ay is a mortal sin. Bakit? Wala kang kalaban sabi niya Kung may kalaban, may bumabantay sa'yo, pumapasok yung pang wala kang kalaban. So, kalaban natin ang sarili natin kung nagkukulang tayo ng kumpiyansa. Saka, siyempre, sa practice, actual, saka sa isip. Sa James 4:2, sa James Santiago sa Tagalog, Kapitulo 4, versikulo 2. Wala ka kasi hindi mo hiningi. You have not because you ask not. Santiago 4:2. At hilingin po natin ang tulong ng Banal na Espiritu dyan. Kung i-meditate po natin yan, paano natin pang maunawaan ng todo yan sa tulong ng Banal na Espiritu. Wala ako kasi hindi ko hiningi. Sabi ni Pastor Ed Lapis, hingi ako ng hingi. Hindi naman totoo yan paliwanag ni Pastor Ed Lapis, yes, humihingi ka, informal prayer mo, dasal mo, pero in thought, yung sa isip mo, yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, akma ba dun sa dasal mo? Bakit kailangan hilingin? Yung dapat nating hilingin sa Panginoon dahil sa pananalig yun Dahil marami siyang ibinibigay, sabi ni Pastor Ed Lapis, si Father God in Heaven, na hindi natin hinihingi. So pag hiningi mo, talaga namang ibibigay niya para sa kanyang glory, ibibigay niya. Ngayon, kung hindi niya ibinigay, hindi, or wait, antay, matuwa ka pa kasi kung humingi ka nga ng piso, baka bigyan ka ng 1,000 or 100,000. Matuwa daw tayo pag hindi or wait ang sagot ng Father. Mararamdaman natin sa puso natin yan. Kaya James 4:2, wala ka kasi hindi mo hiningi. Napakagandang i-meditate. Meditate means, ano po ang ibig sabihin ng meditation sa paliwanag ni John C. Maxwell, The Maxwell Leadership Bible? Ano sabi niya about meditation? To meditate is to examine, examinin natin, to experience, danasin natin, at to evaluate. Evaluation. Pag-aaralan. Titignan mo ang bawat anggulo. Ibig sabihin yan. Prayer number 99 po tayo. Bukas matatapos ng 100 prayers inspired by the Psalms. Julie Ackerman, link published by Our Daily Bread. At pumanaw siya noong April 10, 2015. Glory, honor and praise ang pamagat po. Glory, honor and praise ang pamagat po. Nasa Psalms 102, chapter 102, 102, versikulo 12, 15 hanggang 16, itinuloy sa 21 at 22, tinapos sa 25, versikulo 25 hanggang 28. Psalms 102. Pero bago ko po simulan yan, allow me na i-share ang desiderata. Sabi rito, salin ni Binelda S. Santos, desiderata meaning, ano po ang ibig sabihin mga kapatid ko, mga kapanalig ko kay Kristo? Meaning, desire of things. Poem po ito, tula, 1927, kaya ngayon 97 years old na po yan. At original ay para lang sa anak ni Max Ehrman yan na babae. Pero napakaganda ng mensahe hanggang sa na-develop into a poem at pinablish at isinalin sa lahat halos ng lingwahe. Ito po, masiyahan sa iyong tagumpay. Masiyahan
sa iyong tagumpay. Especially ang tagumpay mo, iniaalay mo kay Lord Jesus. Amen? Shoutout muna sa aking napakasipag na manugang anak na si Patrick Terry na nasa Iloilo or minsan dumadalaw sa biyanang ko. Biyanang kong nanay Lina sa Antique. Siya ang nag-e-effort upload, ma-edit 2 hours a day ang ginugugol nyo, mahigit pa. At alam nyo ba, brown out sa Antique kasi isang araw nag-birthday ang aking nanay, dumalaw siya ro, nanay Lina, biyanang ko, 83 na po, kaya happy birthday, more birthdays to come, nanay Lina. We love you, we pray for you, at talaga kaya nyo pang abutin ng edad na 90. Ang lakas-lakas pa ninyo, nanay Lina. So dumalaw ang aking manugang si Patrick doon, at sa grasya ng Panginoon ay may papile na finally ang kanyang papers para makuha na siya dito, makasama na namin. Siya ay asawa ni Demi na aking panganay. Kinasal sila nung Mayo 20 sa Antique, beach wedding. Salamat Panginoon na sa grasya mo, Lord God. So brown out po kasi nakidlatan ng isa sa nasira yung malaking transformer doon sa malapit sa lugar ng aking biyanan. Walang kuryente. Bakit natuloy pa rin na-upload ang 98, Prayer 98 na napakinggan ko kanina, ni-review ko, at alam ko na napakinggan na rin ninyo. Napakasibag na aking Kuya Romy na mag-share. Salamat sa iyo, Kuya Romy, at sa inyong lahat. Brownout nai-download pa rin kahit na walang kuryente. Siyempre, sa 2 hours, matagal-tagal yan. Lalo kung nalobat na ang iyong laptop. Gumamit po ng generator. Nag-generator ang aking manugang si Patrick para lang may deliver sa atin on time ang Prayer 98 na nirecord ko podcast kahapon ng umaga dito. Ngayon ay sa grasya ng Panginoon 99 naman. So maraming salamat sa iyo, anak ko Patrick. God will bless you more. We appreciate you, at ina-appreciate ko lahat ang aking mga anak. Kayong lahat, mga kapatid ko, kapanalig ko kay Kristo. Glory, honor, and praise. Verse 12. But you, Lord, sit enthroned forever. Your renown endures through all generations. Napakagandang bungad. Ang galing ng pagpili ni Julie A. Link. Kasama kanyang asawa, kasama kanilang congregation. Na bungad na pinili nila itong Psalms 108 verse 12. Bungad pa lang. Talagang sambang-samba si... Talaga. Indeed. Papuri. At nire-recognize na nakaupo sa trono forever. Ibig sabihin, nakaupo, hindi uupo pa lang. Kasi nakaupo, enthroned, ay past tense. Wow. At endures through all generations. Kahit matagal na tayo mawala rito, gumraduate dito, mananatili ito. Dahil 3,000 years ago na yun, itong Psalms na ito. Amen. Verse 15, ito po, the nations will fear the name of the Lord. All the kings of the earth will revere. Revere means to respect. Kataas-taasang respeto. Will revere your glory. Will revere your glory, Father God in heaven. 16, for the Lord will rebuild Zion and appear in His glory. Verse 21. So the name of the Lord will be declared in Zion and His praise in Jerusalem. 22. Verse 22. When the peoples and the kingdoms assemble to worship the Lord. 25. In the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your
hands. Salamat po, Panginoon. Napakagaling ng foundation ng mundo na aming ginagalawan. Salamat po, Panginoon. Hindi na namin pinoproblema umikot. Hindi na kami gumagawa ng engine para paikutin ang manatiling umikot ang earth sa araw. Verse 26, they will perish, magdusa, but you remain. They will all wear out like a garment. Like clothing, you will change them, and they will be discarded. Parang karton na dinidiscarded mo. Ibig sabihin, tinitiklop mo. Tiniklop, discarded past tense. Verse 27, but you remain the same, and your years will never end. Amen. Palakpakan Panginoon, palakpakan natin Panginoon dahil talagang will never end ang kanyang paghahari. At naghahari si Lord Jesus Christ sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Sinabi po sa Philippians yan ni San Pablo. Verse 28, panghuli po sa Kapitulo 102, the children of your servants will live in your presence. Their descendants, ang mga magiging future generations, descendants will be established, past tense now, before you. And then may karugtong panghuli sa Psalms 103 verse 1. Panghuli po ito na dinugtong pa bago prayer. Psalms 103 verse 1, it says, praise the Lord my soul, kaluluwa ko, all my inmost being, praise His holy name. Papuri sa Panginoon. I know, ito yung prayer, I know you don't need any spin doctors, Lord, but sometimes when your name and reputation are under attack, I start making excuses for you as if I am embarrassed with thee, past tense, by the way you are handling the universe. Ulitin ko sa buo po ito. I am embarrassed by the way you are handling the universe. This shows how twisted my thinking can be. You do not need me to defend you. You need me to conform to you. And when I am truly concerned about conforming my life to you, I won't need to worry about how you look to the world, to the mundo. For it is not you who needs to be reconciled to the world. It is the world, it is the mundo that needs to be reconciled to you. Past tense, reconciled. My profane, ibig sabihin ng profane, Google, relating or devoted to that which is not sacred, sagrado, hindi sagrado. May I not profane your name by using it to sell products to the mundo, to the world. I want to exalt. Gusto kong itaas ka. I want to exalt your name by proclaiming that you are alone are the wonderful Counselor, mighty God, Prince of Peace, whose name is worthy of all glory, honor, and praise. Ulitin po natin sabay-sabay. At sasabihin ko mamaya kung saan hinango sa Bible Scriptures yung mga tinanggurian kay Lord Jesus. Pinopresay yan 500 years before Christ. Babangitin ko po yan sa ilang saglit. Ulitin po natin ang pagpuri ng todo-todo dito sa prayer na ito. I want to exalt your name by proclaiming
that you are alone, sabay-sabay po tayo, are the wonderful Counselor, mighty God, Prince of Peace, Prinsipe ng kapayapaan, whose name is worthy, ang pangalan. Talagang super halaga, mahalaga, worthy of all glory, honor, and praise. Yan po hinango, yung wonderful Counselor, mighty God, Prince of Peace. Nasa Isaiah, opo, si Prophet Isaiah, 500 years before Christ, pinropesay na magkakaroon tayo ng Emmanuel at tatawagin siyang wonderful Counselor, mighty God, Prince of Peace. Kaya yung mga hindi ginudiyos si Kristo, tignan po natin to, i-meditate po natin tong Isaiah 9:6. Si Jesus ang tinutukoy po dito, 500 years. Pinropesay na po ni Isaiah, prophet Isaiah, na napakahusay na prophet, masunurin sa Diyos. Yung panahon niya ay mga hangal din ng mga tao sa Israelites, sa mga hindi masunurin. Inatasan itong si prophet Isaiah na magsalita, ibigay ang mensahe ng Ama sa Langit na banal sa mga tao sa Israel, kahit super tigas ng ulo, matigas ng puso, ang mga puso ng mga taga-Israel nung panahon ni Prophet Isaiah. Sumunod pa rin si Prophet Isaiah. August 10 po, great is thy faithfulness, Scriptures. Mateo Kapitulo 6, versikulo 8. Mateo 6, versikulo 8. Ito po. Your father, sinong father natin dito? Tatay ko ba? Tatay ko dito sa lupa? Si tatay ko guding? Or tatay mo, kapatid? Si Father is God in heaven ang tinutukoy dito. Your father knows the things you have need of before you ask Him. Jesus is speaking po, si Lord Jesus is speaking po dito. Ang Ama, alam niya ang mga bagay na kailangan mo na bago ka humiling sa Kanya. Alam niya, pero kailangan nating hilingin, paniwalaan at magtugma. Opo, magtugma dapat ang formal prayer mo sa Diyos, nihingi mo sa Diyos, sa iniisip mo, sa sinasabi mo, sa ginagawa mo. Pag hindi nagtugma, ay talagang hindi mangyayari. So, kailangan magtugma. At ang praying unceasingly, kung hindi mo uunawain ng todo yan, sabi ni Pastor Ed Lapis, paano ka makapagdasal ng unceasingly? Walang patid. Nangyayari yan sa ginagawa mo, sa tinatrabaho mo, lalo inaalay mo sa Diyos, sa iniisip mo, hindi ka nirespeto, kinalimutan kang abisuhan, o kinalimutan ka pasalamatan, gusto mo magiganti, gusto mong parusahan yung tao na yun, pero hindi, ang dasal mo, kasi ang dasal mo ay mercy, grasya, at pagpapabor sa iyo, ay syempre, kailangan ka magpatawad. Dahil pag nagpatawad ka, pinatawad mo ang ibang tao, pinatawad mo sarili mo. Dahil golden rule po yan. What you do to one, you do to all. Ano ang ginawa mo sa isa, ginawa mo sa lahat. Especially para sa ginawa mo sa Panginoon, good or bad. At ginawa mo din sa sarili mo, good or bad. Siyempre, panatilihin natin gumawa ng good. At kaya natin yan sa tulong ng banal na Espiritu, at ang dasal lagi ay change me, O Lord, at increase my faith, O Lord, God, Holy Spirit. Ito po ang highlighted words today. Nasa highlighted words ngayon po ay, how wonderful to know that He who watches from above will always keep us sheltered. Nakasilong, sumilong, nagpasilong. Nakasilong na, ibig sabihin ng past tense, sheltered in His
ever-present love. Ulitin po natin sabay-sabay. Mga kapanalig ko, active participation ay nakakatulong po yan sa ating consciousness, ang winning consciousness. Naapektuhan yan pag positive, pag nakikipag-participate po tayo, pag nagsusulat tayo in our notes, pag alam natin makakatulong at glorifying to the Lord, sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ito na po, sabay-sabay po tayo. How wonderful to know that He, sino He? Si Father God in heaven yan, who watches from above, will always keep us. Tayo, us, 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 tayong lahat, sheltered in His ever-present love. Ang quote for today, mga kapatid ko, kay Kristo. So great is thy faithfulness. A tunnel of testing can produce a shining testimony. Ulitin po natin sabay-sabay. A tunnel of testing can produce a shining testimony. Papuri sa Panginoon. Ano po ang ating scripture sa booklet published by Our Daily Bread? Punong-puno po tayo ng mga salita ng Diyos. Kailangan talaga natin yan. Hindi lang tayo mabubuhay sa kanin, sa ulam, o sa tinapay. Kailangan tayong mabuhay sa salita ng Diyos. Mabuhay sa mga empowering words. Palitan natin ang ating isip at salita para mapalitan natin ang ating realidad. Amen? Nasa Luke, Kapitulo 18, versikulo 1. It says, they should always pray and not give up. Isa yan sa tinatalakay natin. Nagdarasal tayo. Kailangan natin gawin lagi yan. At hindi lang formal prayer. The best din ang formal prayer. Pero mas the best ang ginagawa natin. Halimbawa, hinalimbawa ni Pastor Ed Lapis sa isang tindahan. Sabi ng may-ari, sabi dun sa helper niya, magbihis tayo, ganda natin ang presentasyon ng ating restaurant, maglinis tayo, gasan natin ng todo ang ating plato, at maraming kakain sa ating tindahan ngayon, sa ating restaurant ngayon. Yun ang isa sa the best na dasal, sabi ni Pastor Ed Lapis. Hindi yung, matubal, walang bibili na naman ngayon, marami na namang mapapanis na ulam, kanin. Magkano naman kaya malulugi na naman sa atin? Nagdasal ka, informal prayer na dagdagan ang iyong kita, pero ang salita mo, mapapanisan ka, malulugi ka na naman. Like attracts like. Talagang law of the universe po yan, law of attraction po yan. Naririnig ng universe ang ating iniisip at sinasabi. Maytay nga, sabi ng narinig ko yan sa mga ninon. Maytay nga ang mundo. Lucas 18, versikulo 1. They should always pray and not give up. Pray. Question for today booklet, Our Daily Bread. Question number 1. What helps you to be persistent in prayer? Anong nakatulong sa iyo? Mga nakatulong kasi helps. Mga nakatulong sa iyo na pagpupursigi sa pagdarasal. Kaya ng sinabi natin, magdasal ng taimtim, magdasal na lumalabas sa salita, pero kailangan tugma, akma, align sa prayer mo, formal prayer mo, ang ginagawa mo, sinasabi mo, iniisip mo. And then number 2, what requests will you keep pleading? Ano ang request mo na patuloy mong ihilingin ito? Pleading. At i-measure natin ang ating progress, guys. Measure your progress and adjust your plans and actions
to become, pakituloy nga mga kapanalig ko, to become better aligned for success. Prayer. Sa booklet po. Dear Jesus, I thank you for answering my persistent prayers. Ulitin po natin mga kapatid. Sabayan niyo po ako ha. Maraming salamat po. Dear Jesus, I thank you for answering my persistent prayers. Especially ang persistent prayers natin, ang ating ginagawa, pagtatrabaho, pagsusumikap, at mga glorifying, pleasing to God. The best na prayer, mga kapatid. Agree? Maraming salamat po. Jesus calling Sarah Young, enjoying peace in His presence. Nakadama ako ng kakaiba na gusto kong i-share sa inyo to nung basahin ko kanina umaga, 2 hours ago. Dahil gumigising ang inyong kapatid na Nico Cruz, alas 4, at regularity sa King. Kung ano yung gising ko ngayon, yun din ang gising ko kahapon o ng 1 linggo. At kung papayagan ako ng Panginoon, gigising uli ako sa tulong ng alarm clock ko rin at ng Holy Spirit ng alas 4 bukas. Kung papayag si Lord Jesus. August 9, Jesus calling, Scriptures, Isaiah 61 verse 10, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, at panghuli Ephesians chapter 4 verse 22 hanggang 24. Itong mga binanggit kong scriptures na ito ay maririnig nyo in statements. Kinakausap tayo mismo ni Lord Jesus dito. Naayon nga, sinulat ni Sarah Young, 365 devotions po ito, meditations, one a day, at August 9 po ngayon. Ito po ang sabi, mensahe ni Lord Jesus sa tulong ng banal na Espiritu. Na masabi ko, maintindihan ninyo, maintindihan natin. Where? Hindi yung saan. Where my robe of righteousness, isuot mo ang aking kadamitan, damit. Robe ay isang maluwag na damit yan mula sa balikat hanggang halos hanggang payan. Sinusuot usually yan pag tayo ay maliligo, bago maligo at pagkatapos maligo. Wear my robe of righteousness, anak, sabi niya rito. With ease, wag mong itigil. I custom made it for you to cover you from head hanggang toe. Mula paa hanggang mula ulo hanggang paa. The price I paid, ang presyo na aking binayaran for this covering was astronomical. Astronomical. Oh, universe. Walang patatalo. My own blood. Ayan po. My own blood ang tinutukoy dyan ng astronomical. Walang tatalo. Ang ibinayad ni Lord Jesus para sa atin ay ang kanyang sariling dugo. Sumunod sa Ama kasi will ng Ama na masalbo tayo, mabigyan tayo ng salvation para manatili ang sangkatauhan kahit makasalanan tayong mga tao. Kailangan natin mahalin ng Panginoon kasi una niya tayong minahal ng todo-todo. Talaga, indeed. Ito po ang kasunod. You could never purchase such a royal garment no matter how hard you work. Hindi mo mabibili ang royal na kasuotan na to. Kahit na super magtrabaho ka ng todo. And sometimes, sabi niya, you forget that my righteousness is a gift. Ulitin po natin, sabay-sabay. Sometimes,
you forget that my righteousness is a gift. And you will feel ill. Maramdaman mong ikaw ay parang masama, pakiramdam mo masama, at may sakit ka, at ease na walang patid, in your regal robe, sa iyong sariling damit o robe. I wept. Ulitin po natin sabi-sabi ito. I wept. Ibig sabihin, umiyak ng todo-todo si Lord Jesus. Agulhul. I wept when I see you squirming. Ano po ang ibig sabihin ng squirming? Wriggle or twist the body from side to side. Di ka mapakali. Ibig sabihin yan, I see you squirming. Di ka mapakali under velvety. Anong ibig sabihin ng velvety? Velvet. Ang ibig sabihin po niyan, isang silk, cotton, nylon na tiniklop na makapal sa maliit na pagkakatiklop, kaya kumapal itong cotton or nylon. Velvety fabric, as it is, were made of scratchy sackcloth. Ano po ang ibig sabihin ng sackcloth? A very coarse, ibig sabihin hindi yung coarse ay C-O-U-A-R-S-E, a very coarse, rough fabric. I want you to trust me enough to realize your privileged position in my kingdom. Relax in the luxuriant folds of your magnificent robe. Keep your eyes on me. Ulitin natin. Keep your eyes on me. Manatili daw ang ating mata kay Lord Jesus. Keep your eyes on me as you practice walking in this garment of salvation. When your behavior is unfitting ay not suitable for one in my kingdom, do not try to throw off your royal robe. Instead, throw off the unrighteous behavior. Ulitin po natin. Instead, throw off the unrighteous behavior. Itapon natin ang mga unrighteous na mga pag-uugali, mga kahangalan na pag-uugali. Then you will be able to feel at ease in this glorious garment, enjoying the gift I fashioned. May di po yan, past tense. For you before the foundation of the world. Isaiah 61:10. Dinugtungan sa 2 Corinthians 5:21. Tinapos sa Ephesians 4:22 hanggang 24. Puri sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang isa dapat natin sasabihin sa sarili ay live well. Ano man ang pangalan mo? Nico. Live well, Rose. For God's sake. Mamuhay ka ng kaaya-aya sa Diyos. Nico. Para sa Diyos. Para sa Diyos. Ito yung napakagandang tanong na marami na nagtanong nito. Nabasa ko kay John C. Maxwell, narinig ko rin sa kanya, kay Sharon Lecher din. Ito po, tanong sa sarili. When was the last time you did something for the first time? Ulitin po natin, natatagalugin na po natin yan. Maya. When was the last time you did? When was the last time you did something for the first time? Tagalog, kailan ka huling nakagawa ng mainam na gawain sa unang pagkakataon? Wow! Kailan tayo nakagawa ng mainam na gawain, especially para sa Diyos, sa unang pagkakataon? Ibig sabihin, gawin uli natin yun.
Dahil minsan nakagawa tayo ng the best para sa Diyos. Tingin natin sapat na yun. Hindi. Ipagpatuloy natin. Yun ang ibig sabihin ng quotation sa pagkakaintindi ko na yan. Inspiration. We should inspire before we expire. Shout out kay Father Jerry Orbos. Salamat sa iyo, Kuya Kuromi, na number 1 fan ka ni Father Jerry Orbos. Huli kong ibabahagi for day. Ito po yung I believe act and with so much action sa DCA, meaning definite chief aim. I think nasa chapter 3 po ito. Na-share ko ito nung February English language at pinapasa ko kahit ipinasa ko to sa bulag at mayroong gadget yung bulag na aking massage therapist na si Kerry Green. Ay ina-appreciate niya. Nagbabasa ito ng Napoleon Hill. Pinicture ko yan sa ating podcast. Bago simulan mga kapatid, kung gusto nyong balikan, ang Friar number 1 hanggang 87 nasa Nick Cruz, Spotify. Umuulan po ngayon, no? Narinig nyo, nandito ako sa sakyan. Bakit ako nasa sakyan nagpa-podcast? Dahil ayokong mag-ingay ng umagang-umaga, natutulog pa ang iba kong anak at dito ako po ay gumigising ng maga, sila ay medyo late na natutulog. So natulog pa sila ngayon, umuulan. So kung gusto natin balikan, Spotify po, Nick Cruz, hanapin lang. Andyan po yung Friar number 1 hanggang 87. Andyan din po sa Spotify, Nick Cruz. Sa tulong ng Panginoong Hesus, ang kanyang liderato sa libro ni Mike Murdock, Dr. Mike Murdock, The 58 Leadership Secrets ni Lord Jesus based sa mga Bible, mga scriptures. Ito po ang I believe with so much actions, positive actions. Ito ay para i-inspire tayo na maglingkod, na hindi lang tayo one time deal. DCA definite chief aim ni Napoleon Hill at ni-revise ni Mitch Horowitz. Isang napakagaling na Kristiyano rin doon si Mitch Horowitz. Nasa YouTube po siya. I encourage all of you na sundan siya. Napakarami niyang teachings. Very, very godly. At pinagsamang Napoleon Hill at scripture sa mga turo niya, especially yung mga patotoo niya, yung mga pagsasabuhay niya sa mga scriptures, Bible scriptures at empowering quotes at mga libro. Reader itong si Mitch Horowitz. Bakit ko nasabing reader kaya hindi ko kilala? Dahil marami siyang naibibigay. Tandaan po natin mga kapanalig, ay you can't give what you don't have. Hindi mo maibibigay ang wala ka. Kung di ka lumalago, kapatid, ikaw ay nanghihina or namamatay. If we aren't growing, we are dying. Ito na po. I believe. I believe in myself. Sa akin, may dugtong ko yan. Una, I believe in God. Pero yung original, I believe in myself. I believe in the good I sell. Pinaniniwalaan ko ang aking binebenta. Good. Especially pag tayo nagtatrabaho tayong todo-todo. Hindi po tayo pumipetik ng sadya. Yes, pwedeng pumunta ng CR, uminom, at kumain, mag-break time, coffee break. Pero pag talagang oras ng trabaho. Don't play at work and don't work at play. Jim Rohn po yan. I believe in my colleagues, sa aking mga kasamahan. I believe in the efficacy of printers' ink. I believe in the producers, creators, manufacturers, distributors, and all workers of the world who have a job and hold it down. I believe the truth is an asset. I also believe the first requisite of success is not to achieve $1 and to confer a grant a benefit,
that the reward will come automatically and usually as a matter of course. Narinig ko to sa Audible ng DCA. Sinulat ko to noong February 6, 2023. At inulit-ulit ko po sa grasya ng Panginoon. Dinala ko rin to sa Pilipinas sa kasal ng aking anak na si Davey. Ito po ang karugtong. I believe that the greatest English language word is sufficiency. I believe that when I can make a sell, aking binibenta, is to make a friend. Pag ako'y nagbebenta, is to make a friend, hindi to make money. Dahil minsan namumotivate tayo to make money. Hindi po, to make a friend. Pag tayo nagtatrabaho, dapat na yan ay ginagawa natin para makipagkaibigan sa amo at ma-inspire pa ang ating mga co-workers. Amen? Thank you. I believe that when I part with you, naniniwala ko na pagka ako'y humiwalay sa iyo, I must do it in such a way when you see me again, you will be glad and so am I. Na itong gagawin ko, pag ako'y humiwalay sa iyo, na gagawin ko ito sa paraang pagka ako'y nakita mo muli ay ikaw ay matutuwa o magagalak. Hindi yung, itong si Nico, dinaya ako nito sa produktong pinenta niya. Sa kanyang cleaning service, hindi niya nilinis yung likod ng CR, likod ng pintuan. So ayaw ka nang makita. Madalas yun. Kaya, at pag negatibo ang feeling sa'yo, hindi na siya sa aking karanasan, hindi na siya ng kliyente. In negative emotions po yan, emotion of anger, ipamalita ka niyan, negative reviews yan, ang negative reviews, o anumang review, positive o negative, ay pang matagalan na yan, panghabang buhay na yan, habang nandun yung website mo. Ito po yung huli. I believe that in the hands of work, in the brains, mga utak, that think, mga nag-iisip, and the heart that loves. Sa mga pusong nagmamahal. Dasalin po natin ang Holy Spirit, mga kapatid. Sabayin niyo po ako. Taas natin ang kamay. Pumikit po tayo. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, mga salita, and embrace your words, mga salita, and to walk in total obedience to your mga salita. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po muli. God bless. Bye now.